Scorpio, makinig ka ng mabuti. Isang makapangyarihang pangyayari ang malapit ng magbukas. Sa matagal na panahon, isang tahimik na pagsisisi ang nakabaon, nakatago sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali upang lumitaw. At ngayon, kumikilos na ang kapalaran, nais nitong iparinig sa iyo ang mga salitang hindi kailanman nasambit. Ipinapadala na ng universo ang mga palatandaan, ang mga kilabot, ang mga panaginip, ang mga paulit-ulit na numero. Wala ni isa dito ang aksidente. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Manatili hanggang dulo, dahil maaaring baguhin hindi lamang nito ang iyong kwento, kundi pati ang paraan kung paano dadaloy ang mga pagpapala sa iyong buhay magpakailanman. Scorpio, may paraan ang kapalaran upang mailantad ang mga nakatagong katotohanan. Marahil naramdaman mo na ito, ang mga gabing hindi mapakali, ang mga biglang alaala, ang mga damdaming sumisibol ng wala sa oras. Hindi ito basta nagkataon. Ito ay mga hudyat na ang katahimikan ay malapit ng mabasag. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sinasabi na ang nakalaan para sa iyo ay lagit-laging babalik. Ganoon din sa pagsisisi. Kahit gaano katagal itinatago ng isang tao ang kanilang nararamdaman, hindi hinahayaang manatili magpakailanman ng universo ang katahimikan. Sa tamang panahon, ang katotohanan ay laging lumilitaw. Para sa iyo, Scorpio, papalapit na ang sandaling iyon. Isang pagtatapat, isang nakatagong damdamin, isang salitang hindi nasabi, malapit na itong makarating sa iyong pandinig. At kapag dumating iyon, hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Higit pa ito sa isang mensahe. Isa itong pag-ikot ng kapalaran na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang bigat na hindi nasasambit na pagsisisi. Scorpio, ikaw higit sa lahat ang nakakaunawa sa bigat ng katahimikan. Ramdam mo ang mga emosyon ng mas malalim kaysa sa karamihan, ngunit ikaw rin ay bihasa sa pagtatago ng mga ito. Sa paningin ng mundo, ikaw ay matatag, kontrolado, at hindi matitinag. Ngunit sa iyong kalooban may mga unos. Bawat hindi nasabi, bawat pagsisising hindi na ilabas, ay nagiging aninong sumusunod sa iyo. Makapangyarihan ang pagsisisi. Hindi lamang ito alaala ng isang bagay na nawala, ito ay enerhiya na nananatili. Isipin mo ang isang taong pinipigilan ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang pagtatapat ng pagmamahal, o ang kanyang katotohanan. Sa simula, tila ligtas ang katahimikan. Pinoprotektahan nito ang puso mula sa pagtanggi o kahihiyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang katahimikan ay nagiging mabigat. Nagiging sanhi ito ng mga gabing walang tulog, bigla ang luha, at kirot ng tanong na, paano kung? Sa kulturang Pilipino, madalas nating paniwalaan na kapag may hindi nasabi, hindi matahimik ang espiritu. Paulit-ulit itong bumabalik sa mga panaginip, sa mga di inaasahang palatandaan, sa mga bulong ng puso. Ganoon din para sa mga taong may daladalang pagsisisi tungkol sa iyo, Scorpio. Maaaring tumagal ng araw, buwan, o kahit taon ang kanilang katahimikan. Ngunit ang enerhiya ng kanilang pagsisisi ay hindi kailanman nawala. Umiikot ito, naghihintay ng tamang sandali kung kailan dapat nang magsalita ang katotohanan. Para sa Scorpio, ang katahimikan ay hindi kailanman basta katahimikan, ito ay pagbabagong naghihintay maganap. Dahil sa kaibuturan, ramdam mo na ang mga bagay na hindi masabi ng iba. Nababasang mo ang mga pagitan ng salita. Ramdam mo ang bigat sa kanilang tinig, ang tensyon sa kanilang boses, ang pag-aatubili sa kanilang presensya. Kahit itanggi nila, alam mo. Ang iyong intuwisyon ay mas matalim pa kaysa sa anumang espada. Ngunit narito ang katotohanan, ang pagsisisi ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Ang bigat na hindi nasasambit na pagsisisi. Scorpio, ikaw higit sa lahat ang nakakaunawa sa bigat ng katahimikan. Ramdam mo ang mga emosyon ng mas malalim kaysa sa karamihan, ngunit ikaw rin ay bihasa sa pagtatago ng mga ito. Sa paningin ng mundo, ikaw ay matatag, kontrolado, at hindi matitinag. Ngunit sa iyong kalooban may mga unos. Bawat hindi nasabi, bawat pagsisising hindi na ilabas, ay nagiging aninong sumusunod sa iyo. Makapangyarihan ang pagsisisi. Hindi lamang ito alaala ng isang bagay na nawala, ito ay enerhiya na nananatili. Isipin mo ang isang taong pinipigilan ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang pagtatapat ng pagmamahal, o ang kanyang katotohanan. Sa simula, tila ligtas ang katahimikan. Pinoprotektahan nito ang puso mula sa pagtanggi o kahihiyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang katahimikan ay nagiging mabigat. Nagiging sanhi ito ng mga gabing walang tulog, bigla ang luha, at kirot ng tanong na, paano kung?
Sa kulturang Pilipino, madalas nating paniwalaan na kapag may hindi nasabi, hindi matahimik ang espiritu. Paulit-ulit itong bumabalik sa mga panaginip, sa mga di inaasahang palatandaan, sa mga bulong ng puso. Ganoon din para sa mga taong may daladalang pagsisisi tungkol sa iyo, Scorpio. Maaaring tumagal ng araw, buwan, o kahit taon ang kanilang katahimikan. Ngunit ang enerhiya ng kanilang pagsisisi ay hindi kailanman nawala. Umiikot ito, naghihintay ng tamang sandali kung kailan dapat nang magsalita ang katotohanan. Para sa Scorpio, ang katahimikan ay hindi kailanman basta katahimikan, ito ay pagbabagong naghihintay maganap. Dahil sa kaibuturan, ramdam mo na ang mga bagay na hindi masabi ng iba. Nababasang mo ang mga pagitan ng salita. Ramdam mo ang bigat sa kanilang tinig, ang tensyon sa kanilang boses, ang pag-aatubili sa kanilang presensya. Kahit itanggi nila, alam mo. Ang iyong intuition ay mas matalim pa kaysa sa anumang espada. Ngunit narito ang katotohanan, ang pagsisisi ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Ito ay enerhiya mula sa isang taong may dalang pagsisisi. Nagsasalita muna ang kaluluwa bago ang bibig, at ang iyong espiritu, na sensitibo sa lahat, ang tumatanggap ng signal. Makapangyarihang mensahero rin ang mga numero. Ang mga paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 8:88 ay madalas lumilitaw kapag inaayos ng universo ang mga pangyayari. Kung madalas mo itong nakikita, ibig sabihin ay may espiritual na pintuang bumubukas. Para sa Scorpio, maaaring ito na ang pagbibilang patungo sa sandaling masabi na ang pagsisisi. Madalas ituring ng mga Pilipino na swerte o babala ang mga numerong ito, at sa pagkakataong ito, sila'y parehong totoo. Nagbababala sila ng pagbabago, ngunit nangangako rin ng pagbabagong anyo. Minsan, dumarating ang mga palatandaan sa di inaasahang paraan. Isang kanta sa radyo ang biglang tumutugma sa iyong kwento. May estrangherong biglang nagsabi ng mga salitang umaalingaw-ngaw sa iyong damdamin. Kahit ang social media ay maaaring magdala ng paalala, mga lumang larawan na muling lumilitaw, mga alaala na nakalimutan mo na. Hindi ito mga aksidente. Ito ay bulong ng universo, maghanda ka, Scorpio. Ang katahimikan ay malapit ng magsalita. Isa pang malinaw na senyales ay ang mga kilabot. Naranasan mo na bang magka-goosebumps ng bigla, na para bang may dumaan sa iyong kaluluwa? Iyan ay espiritual na kumpirmasyon. Sa tradisyong Pilipino, madalas itong ituring na presensya ng mga espiritu, ninuno, o enerhiyang hindi nakikita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kilabot ay konektado sa pagsisisi. Senyales ito na ang mga iniisip ng isang tao tungkol sa iyo ay napakalakas, kaya't nadarama mo ito sa iyong sariling katawan. Magbigay pansin, Scorpio. Hakbang-hakbang kang ginagabayan ng universo. Ang katahimikan na nagtagal ng sobra ay malapit ng mabasag. Ang pagsisising bumigat sa puso ng isang tao ay hindi na kayang pigilin. At ang mga palatandaan, mga panaginip, numero, kilabot, emosyon, ay inihahanda ka para rito. Tandaan, sa tamang oras laging inilalantad ng kapalaran ang katotohanan. Hindi mo lamang iniisip ang mga palatandaang ito. Inihahanda ka para sa sandaling magtugma ang salita at enerhiya. Matatapos ang katahimikan. At ikaw, Scorpio, ay tatayo sa gitna ng katotohanang magbabago ng lahat. Ang espiritual na palatandaan ng pagsisising lalabas. Scorpio, bago pa man masabi ng malakas ang isang pagsisisi, lagi munang nagpapadala ng mga palatandaan ang universo. Walang nangyayari sa buhay na walang kasamang senyales. Para sa mga taong malalim ang koneksyon sa kapalaran, tulad mo, nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas mahirap ipagwalang bahala ang mga palatandaang ito. Isa sa mga unang senyales ay sa iyong mga panaginip. Nakikita mo ba ang mga pamilyar na mukha mula sa nakaraan? Ang mga taong minsang lumisan, ang mga hindi nagbigay ng kasagutan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, nangangahulugan itong hindi matahimik ang kanilang espiritu. Umaabot sa iyo ang kanilang mga iniisip. Ang tahimik na pagsisisi sa kanilang puso ay sinusubukang makapasok sa iyong mundo. Isa pang palatandaan ay sa pamamagitan ng biglaang emosyon. Maaari kang makaramdam ng bugso ng kalungkutan na hindi naman sa iyo, o pananabik na lumilitaw ng walang dahilan. Hindi ito basta nagkataon. Ito ay enerhiya mula sa isang taong may dalang pagsisisi. Nagsasalita muna ang kaluluwa bago ang bibig, at ang iyong espiritu, na sensitibo sa lahat, ang tumatanggap ng signal.
Makapangyarihang mensahero rin ang mga numero. Ang mga paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 88 ay madalas lumilitaw kapag inaayos ng universo ang mga pangyayari. Kung madalas mo itong nakikita, ibig sabihin ay may espiritual na pintuang bumubukas. Para sa Scorpio, maaaring ito na ang pagbibilang patungo sa sandaling masabi na ang pagsisisi. Madalas ituring ng mga Pilipino na swerte o babala ang mga numerong ito, at sa pagkakataong ito, sila'y parehong totoo. Ang iyong espiritu ay napakalakas, napakamalay, at napakalalim ang koneksyon sa hindi nakikita. Ipinanganak ang mga Scorpio na may matinding emosyon. Hindi ka lang basta nakadarama sa ibabaw, lumulubog ka hanggang kailaliman ng dagat kung saan natatakot pumalaot ang iba. Kaya't ang pagsisisi ay laging bumabalik sa iyo. Ang mga taong dumaan sa iyong landas ay hindi kailanman nakakalimot. Maaaring subukan nilang ibaon ang kanilang nararamdaman, ngunit ang iyong enerhiya ay hindi malilimutan. Nag-iwan ka ng marka sa kanilang kaluluwa. At kapag dumating ang oras, itinutulak sila ng kapalaran na bumalik, upang sabihin ang mga salitang hindi nila nagawang banggitin noon. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihan, ang lihim ay hindi nananatiling lihim. At para sa Scorpio, mas matindi ang katotohanan ito. Ikaw ay pinamumunuan ng pagbabagong anyo, ng mga siklo ng kamatayan at muling pagsilang. Walang lihim na mananatiling nakatago sa iyong mundo. Ginagamit ka ng universo bilang sisidlan ng pagbubunyag, ang katahimikan ay napipilitang maging tinig, at ang mga nakatagong damdamin ay nagiging pagtatapat. Isipin mo ang iyong mga nakaraan. Mga minahal na lumisan, mga kaibigang nagkanulo sa tiwala, mga kapamilyang piniling manahimik kaysa magsabi ng totoo. Lahat sila ay may dalang bagay na nananatiling bahagi mo. At dahil magnetic ang enerhiya ng Scorpio, hindi sila kailanman makakaiwas sa iyo. Gaya ng bakal na hinihila ng magnet, ang kanilang pagsisisi ay muling bumabalik sa iyong orbit. Ngunit narito ang mas malalim na dahilan, ang Scorpio ay isang manggagamot kahit hindi mo laging namamalayan. Kapag ang pagsisisi ay sa wakas na sambit, hindi lang ito para sa iyong kagalingan, kundi para rin sa kanila. Ang taong magtatapat sa iyo ay maglalabas ng taon-taong sakit, guilt, at pananabik. At tanging ikaw, Scorpio, ang may lakas na humarap sa mga salitang iyon nang hindi nababasag. Maaari kang makaramdam ng galit, lungkot, o ginhawa, ngunit mananatili. Parin sa iyo ang kapangyarihang baguhin ang sitwasyon. Iyan ang iyong kaloob. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng kapalaran. Hindi ka karaniwan. Ikaw ang tanda ng muling pagkabuhay, ang isa na kayang buuin ang mga basag at gawing panibagong simula. Habang ang iba'y tatakbo mula sa pagsisisi, ikaw ay humaharap dito. Habang ang iba'y nagtatago mula sa katotohanan, ikaw ay humihingi nito. At ang enerhiyang iyon ang nagtutulak sa mga tao na harapin ang kanilang katapatan, kahit pa nakakatakot para sa kanila. Scorpio, ikaw ang salamin na nagpapakita ng kinatatakutang makita ng iba. Ikaw ang unos na yayanig sa katahimikan hanggang ito'y gumuho. At ngayon, inilalagay ka ng universo sa sandali kung saan ang lahat ng nakatago ay kailangang lumitaw. Kapag sa wakas ay naisambit na ang pagsisisi, hindi lang buhay nila ang magbabago, pati iyo. Hindi ka lang tagapakinig. Ikaw ang mitsa, ang pinili, ang kaluluwang nakatakdang makarinig ng mga salitang hindi kayang marinig ng iba. Kung paano babaguhin ng pagtatapat na ito ang iyong landas. Scorpio, kapag sa wakas ay nabasag ang katahimikan, hindi lang ito magiging sandali ng mga salita, ito ay magiging punto ng pagbabago sa iyong kapalaran. Ang isang pagtatapat na isinilang mula sa mga taong puno ng pagsisisi, ay may bigat na kayang yumanig sa nakaraan at magbukas ng mga bagong pintuan para sa hinaharap. Ang unang pagbabagong mararamdaman ay nasa iyong puso. Sa matagal na panahon, maaaring nagtanong ka, nagduda, o paulit-ulit na inalala ang mga alaala. Kapag sa wakas ay nasabi na ang kanilang pagsisisi, luminaw ang lahat. Hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng mga tanong na walang sagot. Sa halip, papalitan ng kaliwanagan ang kalituhan, at dadaloy ang kapayapaan sa mga puwang na dati tinitirhan ng sakit. Maaaring magdala rin ang pagtatapat na ito ng kagalingan sa mga relasyon. Para sa ilan, ito ay maaaring magsilbing pagsasara, ang huling kabanata ng isang kwento na matagal nang nakabitin. Ngunit para sa iba, Scorpio, maaari itong maging simula muli. Ang pagmamahal na minsang inilibing ay muling mabubuhay. Ang ugnayang minsang naputol ay maaaring muling tumibay. Hindi isinasa publiko ng universo ang mga pagsisisi ng walang dahilan.
Ginagawa nito upang magbago, maituwid, at muling mailagay ang mga kaluluwa sa landas na palagi namang nakalaan para sa kanila. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na pagkatapos ng unos ay may pagbabagong dumarating. Kapag luminaw ang kalangitan, mas masaganang dumadaloy ang mga biyaya. Ganoon din ang mangyayari sa pagtatapat na ito. Pagkatapos ng bagyo ng katahimikan, mararanasan ng iyong espiritu ang paglilinis. Hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng hindi alam. Sa halip, dadalhin mo ang kaloob ng katotohanan. Ngunit hindi lamang emosyonal ang pagbabagong ito rin ay espiritual. Ang mga pagtatapat ay tulad ng mga susi. Binubuksan nila ang mga pintuang isinara ng kayabangan, takot, o sakit. Kapag nasabi na, muling dadaloy ang enerhiyang matagal nang naipit. Para sa iyo, Scorpio, maaaring magbukas ito ng mga oportunidad sa pag-ibig, sa pinansyal na aspeto, o kahit sa personal na paglago. Kapag ang pagsisisi ay naging katapatan, kasunod nito ang kasaganaan. Lagit-laging ginagantimpalaan ng universo ang katotohanan. Mayroon ding karmik na pagbabago na dala ng pagtatapat. Ang katahimikan ay lumilikha ng kawalan ng balanse, ngunit ang katotohanan ang nagbabalik ng harmonya. Ang taong may dalang pagsisisi ay sa wakas magpapagaan ng kanyang espiritu, at ikaw naman ay makatatanggap ng dapat sa iyo, katapatan. Ang balanse na ito ay nagbibigay daan para makausad ang parehong kaluluwa, magkasama man o magkahiwalay, nang walang tanikala ng nakaraan. Huwag maliitin ang sandaling ito, Scorpio. Higit pa ito sa isang tao na magsasalita ng mga salita sa iyo. Ito ay kapalaran na itinutuwid ang sarili. Ito ay ang universo na muling inaayos ang mga landas na minsang naputol. At sa muling pag-aayos na iyon, matatagpuan mo ang kalayaan, lakas, at marahil ay pagmamahal na muling nabuhay. Ang pagtatapat ay maaaring dumating kasabay ng luha. Maaari itong dumating ng nanginginig. Maaari ka pa nitong sorpresahin sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Kapag nasambit ang pagsisisi, hindi na magiging pareho ang iyong kwento. Papasok ka sa isang bagong yugto, mas magaan, mas malakas, at mas konektado sa katotohanang nakalaan talaga para sa iyo. Gabay para sa Scorpio sa pagtahak pasulong. Scorpio, kapag sa wakas ay nasambit na ang pagtatapat, ikaw ay tatayo sa isang sangandaan. Hindi na magtatago ang katotohanan at hindi ka napipigilan ng katahimikan. Ngunit ang mangyayari pagkatapos nito ay nakasalalay sa kung paano ka tutugon. Hindi ka lamang inihahanda ng universo upang marinig ang mga salita, inihahanda ka rin itong magpasya kung paano huhubugin ng mga salitang iyon ang iyong kinabukasan. Ang unang gabay ay manatiling bukas. Kapag nailabas ang pagsisisi, madalas itong balot ng takot, kahihiyan, o nanginginig na katapatan. Makinig gamit ang iyong puso gaya ng iyong tainga. Kahit masakit ang mga salita, tandaan na ito'y isinilang mula sa tapang. Hindi lahat ay may lakas na umamin ng pagkakamali, ngunit ang taong ito ay gagawa nito. Iyon pa lang ay tanda na kumikilos ang universo sa pamamagitan niya. Ang ikalawang gabay ay kapatawaran. Hindi laging nangangahulugang pagbabalik ang pagpapatawad. Minsan, ang ibig sabihin nito ay palayain ang sarili mula sa bigat ng hinanakit. Sa kulturang Pilipino, ang kapatawaran ay nakikita bilang pagbubukas ng pinto upang pumasok ang mga biyaya. Kapag nagpatawad ka, hindi lamang ang ibang tao ang iyong pinapagaling mo rin ang iyong sarili. Lumilikha ka ng espasyo para sa bagong pag-ibig, mga bagong pagkakataon, at sariwang enerhiya. Hinihikayat ka rin na magsagawa ng maliliit na espiritual na ritual upang suportahan ang pagbabagong ito. Magdila ng kandila sa iyong tahanan, hindi lamang para sa kaliwanagan, kundi para sa paglilinis. Matagal ng simbolo sa tradisyong Pilipino ang isang apoy bilang panalangin nakikita. Habang nasusunog ang kandila, isiping natutunaw ang katahimikan at sumisikat ang katotohanan. Isa pa ay ang pagsusulat ng mga afirmasyon. Scorpio, may kapangyarihan ang iyong mga salita. Isulat ang mga katagang gaya ng pinalalaya ko ang bigat ng nakaraan. Tinatanggap ko ang katotohanan at kagalingan sa aking buhay. Handa na akong dumaloy ang mga pagpapala. Itabi ang mga ito, ulitin araw-araw, at hayaang baguhin nito ang iyong enerhiya. Maaari ka ring gumamit ng mga simbolo ng kasaganaan at kagalingan. Maglagay ng dahon ng laurel o barya sa ilalim ng iyong unan, isang kaugaliang Pilipino na pinaniniwalaang humihikayat ng kaliwanagan at kasaganaan. Hindi lang ito basta ritual, ito ay pisikal na paalala ng iyong kahandaang sumulong na may malinis na espiritu. At higit sa lahat, Scorpio, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili.
Hindi ka lang basta tagapakinig ng pagtatapat na ito, ikaw ang tagapagbago nito. Anumang salita ang dumating sa iyo, taglay mo ang karunungan upang malaman kung dapat bang isara ang kabanata o magsimula ng bago. Huwag hayaang takot ang gumabay sa iyo, hayaan mong ang intuisyon at kapalaran ang manguna. Tandaan, ikaw ay isang Scorpio. Hindi ka natatakot sa lalim, sa mga pagtatapos, o sa pagbabagong anyo. Kung saan ang iba'y bumibigay, ikaw ay bumabangon. Kung saan ang iba'y natatakot sa katotohanan, ikaw ay niyayakap ito. Ibinibigay ng universo sa iyo ang sandaling ito dahil alam nitong kaya mo itong dalhin. At kapag nagawa mo, ang iyong landas ay magniningning ng higit kaysa dati. Universal na mensahe lampas sa Scorpio. Scorpio, bagamat ang mensahen. Ang mensaheng ito ay malalim na nakaugnay sa iyong enerhiya, ito rin ay paalala para sa lahat ng nakikinig. Ang mga tahimik na pagsisisi, ang mga hindi nasabing katotohanan, at ang mga salitang naiwan sa anino ay hindi lamang kwento mo, ito ay bahagi ng karanasan ng bawat tao. Bawat isa, anuman ang kanilang zodiac sign, ay may dalang mga salitang hindi nasasabi sa kanilang puso. Kumikilos ang universo sa mga siklo, at isa sa pinakamahalagang batas nito ay ang katotohanan ay laging lumilitaw. Ang nagsimula sa katahimikan ay kalaunay naghahanap ng tinig. Para sa ilan, dumarating ito bilang bulong sa gabi, para sa iba, bilang biglaang pagtatapat matapos ang maraming taon ng pananahimik. Hindi ito kakaiba sa Scorpio lamang, ito ay kapalarang dumadampi sa ating lahat. Para sa Aries, maaaring ito ang tapang na aminin ang mga damdaming matagal nang itinago. Para sa Cancer, maaaring ito ang paggaling ng sugat ng pamilya sa pamamagitan ng matagal nang hinihintay na pag-uusap. Para sa Libra, ito ay maaaring ang pagbabalik ng balanse, kung saan ang mga paghingi ng tawad ay nagdudulot ng pagkakaisa. Bawat tanda ay may sariling bersyon ng katahimikan, ngunit isa ang aral, ang nakatago ay laging nahahayag. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sinasabi na ang katotohanan ay parang langis, lagi itong lumulutang sa ibabaw. Gaano man kalalim ibaon ang pagsisisi, hindi ito mananatiling nakatago magpakailanman. Kikilos ang universo, bubulong ang mga espiritu, at lilitaw ang mga palatandaan hanggang matagpuan ng katotohanan ang daan palabas. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong manatiling bukas, handa, at handang harapin ang anumang dalang kapalaran. Scorpio, ang iyong kwento ng tahimik na pagsisising nagiging tinig ay isa ring paanyaya para sa iba. Itinanong nito sa atin, anong mga katotohanan pa ang ating itinatago? Anong mga salita ang kailangan nating sambitin bago mahuli ang lahat? Para sa ilan, ang pakikinig sa iyong mensahe ay gigising ng tapang upang palayain ang kanilang sariling katahimikan. At kaya, bagamat nakatuon ang propesya sa iyo, ito'y kumakalat gaya ng mga alon sa tubig. Kapag isang kaluluwa ang nakalaya mula sa katahimikan, ang iba'y naiinspirasyon ding gawin ito. Kumilos ang kapalaran hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Tandaan, ang universo ay hindi lang nakikipag-usap sa Scorpio, nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng Scorpio. Sa pamamagitan ng pakikinig, pagbubulay, at pagyakap sa kapangyarihan ng pagtatapat, natututuhan nating lahat ang parehong katotohanan, ang katahimikan ay hindi nagtatagal magpakailanman, ngunit ang paggaling ay maaaring tumagal.